Good morning, everyone. Okay, yung katapat, may buntag, nalipat ko kay Naka. Yan. Kaya ang uban, wala na biya po. Di wala sila diriba, na silang balay pa. Wala na po doon sa langit. Ito ano ka, nakabantay mo nga, paspas yun kayo ang adlaw. So next week will be the last week of January. So paspas kayong panahon, no? Pero lahat niya, pagkasunod bulan, March na, di ba? February pa dahil, di mo gusto sa mga February. Pag February, medyo allergy ni ba? Pag February. Pero sa mga asawa, allergy po na sila. Mga bana, kaya muhatag naman po sila po. So, very exciting po na po kung saan may pagkabuhaton sa Ginoo sa akong kinabuhi in the next month. I'm excited ba mo sa pagkabuhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi next month? Amen. Even yan next week, excited na po ko usap ko yung pagkabuhaton sa Ginoo sa akong kinabuhi. Doon siguro na yung mga time sa tong live kagabi ilan nakabantay mo post nga ana sila nga paspasa pud sa adlaw 11 months na lang December na. Paspasa pud sa panahon no. So imagine katong last year gani actually katong niuli ko usabis. Murag kadali na gid kay ang panahon ba nga last 2024 December dito ko na New Year. Dahil katong December 25 dito pa na New Year murag kay ko ba nga paspasa sa panahon no. Pero dali raman kaayo niya nag-December na po. So what nakabalo no? Si ugma, mo rapture na, bayad na po na Ginoo. Pero mas may pa ba no? Gani no? Eh kape kasi bit-bit og speaker. Hindi joke lang. Kaya dito sa langit mo ano naman inani dito. So di ko na ba siguro pag manawag ka wala na kinahanglan cellphone. Noy asa karon noy. Wala makaduda pag isa mo ako mo to gitawag siguro. Pero di na mo atong topic karon. I'm so blessed and privileged na maka-speak na po sa inyo ha. Then ato ginabuhat ko dato yun, it's all about Jesus. So ganyan kanta ganihan mo pamalandong jud ka ba nga, Lord, para asa gyud ni akong ginabuhat? Para asa gyud ni akong pag-attend din sa church? Para ba sa akong gagalingon o para lang ba ni nga makita ko ninyo nga endangered species? Ginani lang nawungan ni endangered species ni siya. But before ta magpadayon sa atong message karon, na ako gusto i-share sa inyo ang bagong series, mo man ni akong series for 4 months siguro. Kay every last Sunday lang ta. So, but anyway, before tayo pa dayon, mahangyo ta sa Ginoo para i-guide ta niya. Lord, salamat kaayo dining adlaw Ginoong Dios. Salamat kay Lord sa pag-bless sa matag usa. Ngayon mo kami gipukaw Ginoo, nakamata na pud mi. Kitagaan na pud nimo kami og bagong kinabuhi. Yes. Dugang nga kinabuhi Lord God, nga maglungtad man ni kalibutan Lord God. Pag ma-serve yun na mo ang purpose, Lord, na ano nag-exist min ni kalibutan na. Siguro many people today, Lord, nga nag-exist sila for themselves, para silang kagalingon. But today, Lord, mas masabta na Ginoo Diyos nga ano nag-exist man ni kalibutan na. Usagin katuyuan nimo sa among kinabuhi. Usagin gusto nimo mahitabo sa among kinabuhi, Lord God, para kanimo. Lord, guide me, speak to us, Lord God, and as I speak, Lord, tabahin ko Ginoo Diyos sa mga butang na dapat tong isulti ug sa mga butang na di dapat na isulti. Kini lang mo giampo gipasalamatan kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Namutan ako sa inyo what makes you happy? Yan. Unsa may makapalipay sa imo kwarta. Labi na mo na imong hatag sa imo kwarta taba. No, puro kwarta mo gyud ang atong kinabuhi. Para ako kun makalipay sa ko pag sa before akong kalipay gyud sa una gyud. Wala mo ko kanang pantalon, mabutan akong pantalon ako duhar gyud ka buo. Puli-puli ra gyud na sa dali slacks. Duhar gyud na siya. Pero ang akong mga sapatos kapag basketball, parte yung daghana. Kaya makapalipad gyud sa ko pagtagaan ko og sapatos ng pang basketball. Pero pag ako ang mupalit, murag di ko malipay. Kaya ikaw magud ang gasto. So just try to imagine pag for example every December sa talong mo, usually ginabuhat nila na paghatag sa mga pastor sa nawa, pag-appreciate, murag kalipay po sa amuha ba nga, matagaan mi, ano ito kalipay ka, matagaan ng sapatos, di ba? Kitang tanang yun, naman yun tayo desire yun nga, pag once nga matagaan ta, murag it fulfill us, makahatag yun kalipay din sa tuwa. For example, karong February, na ba yung hatag sa inyo ang bulak? Sige, hulatan na lang ninyo inig.
funeral service. Kinagan kay siya bulak. Di ba, pag February, nag-expect na po ng uban nga matagaan sila, sa ilang mga loved ones, sa ilang mga ano. So nag-expect sila matagaan sila, kaya mo may makapalipay sila ha. Pero pag dili sila matagaan, purang ikasakit po nila pag dili sila matagaan. So ang sa akong point, nga daghang mga tao karon diri sa kalibutan, ang ginahuna lang gyud nila ilang pagalingon. Nga gusto gud sila nga malipay sila, gusto nila nga sila gud ang sentro. Mo bitaw na sa Facebook pag magposta gusto ta daghan tag live. Tama? Pag gamay ra ng live, say batiyon nimo, ay nana ni gyud ko kapangyan. The first time na nag-like sa akong picture hinabot og 150, lipayan na kay nako, paniki ko gyud 150. Kay ito man kay kuwato murag ikatawan pud niya bala dili man pud siya like puro man pud katawa mas daghan man ang katawa so murag makalipay ka mangabot og reaction ang imong posting mo pag habot tag 150 pero kadto pag scroll na ko akong kaila kinabot og 300 diha mo naggulo pud kung abot og 300 kabulo mo ang tao even makita nimo sa social media nag-focus lang gyud sila kagalingon nga malipay sila ug bitaw ng mga tao karon wala sila taong tulog kay gusto nila nga mas kanabutang naa sila mapatunayan sila ang kinabuhi nila gusto nila nga malipay sila gusto nila sila ang sentro bitaw na sa Facebook kasi unsa na lang i-post bahalag makita na ang you are my all in all so basta bahalag makita na basta kay gusto lang gid ma-appreciate kay ang tao gid mga igsuon kita din tanan gid gusto gid kita gid ang sentro tama. Kaya naman, kung kita ang sentro, kita ang istoryahan, mura ba it pleases us, makapalipay din sa ito. Ganoon? Mabito na kami mga komedyante, hilid yun kayo. For example, kanang mag-hosting, pag kami nagganimugunit sa mic, wala pa kami ka-istorya, ni katawa na sila. O para sa inyo nga ba? So katawanan yun ay kung naong. So kami pala na pag mugunit na mic, pag kami lagi magdalagi, bibo yun kayo na. Kaya kami mga sangguan, gusto gid mi nga kami gid pod ang sentro gyud sa buong nga gathering. Pag kami gani, di ba, for example, pag kumansa how do ni mo host toy? Di ba makalipay ka na sa makabukad pud sa appendicitis. Makabukad sa appendicitis mo. Pusa mo sakit ba kung diri usayo? Kada meron kang tambal bitaw nga na side effect. Kung kay sakit imong kilid kay side effect man siya. Nagets niyo? Side effect man wala siya. So kitang tanan gyud mga gala, kita gyud for example, di ba for example sa trabaho, di ba gusto na to nga murag ni kamot ta magisip-sip yun sa amo gyud kay gusto kita gyud ang ma-recognize para kita gyud ang sikat para kita gyud ang sentro pag once ganana ta didto kita lang din hari-hari ito pag once ga imo trabahante nimo murag dili ka ma-please murag gi kasakit gyud nimo murag basuko ka kay gusto gyud nato mga tao gyud nga kita gyud ang sentro tama na gets niyo ang point mabitan nang uban bitaw nganong hagog gyud sila manarbaho gyud sila kay gusto na sila makapalit og airplane. Grabe na po, no? Pero ang trabaho niya, vulcanizing shop. Pero grabe ang pangandoy. Karon nakapalit gid sa airplane, pero katong 250 ba? Itong remote control bitaw mo, kato ra pod grabe ba. Duwa man sa ingon pod nga paliton niya ang PAL, ang Cebu Pacific, ang airplane na gyud ang gusto niya mapalit. So kitang tawag yun, whether we like it or not, kitang mga tawag yun, gusto gid nato nga kita gid priminti ang atong sudon ang atong gibati gid. Kay gusto ta malipay ta every time na naay mo appreciate sa ato. And muna yung problema. Ingon sa verse sa Matthew chapter 16-27, but whoever wants to save or wants mga ikagalingon niya, he will lose it. But whoever loses their life for his sake will find it. Ka common problem karon sa mga churches, dili ni kamuha katong wala karon na apil na nun sila. For example, there's a lot of churches today, dili man pud tanan. Pero one time I also observed na every time nga mag-worship, usahay it's all about music. Diba? Napansin ninyo? Kaya kung it's all about music, ba dili kimi qualified? Tanaw ko ni mga nawong gudaw. Lisod ba po di siya identify kung how to make the yung magtanaw-tanaw pag sa chords. Usahay pag mamalik pag ni. And then one time observed yun ako sa mga churches today, nga mas ganahan sila pag ninot ang program because it satisfies them. Nakalimtan nila ang pinaka-purpose nganong nga nagsimba ta. Nakabalong ba ko sa purpose nga naano nata karon din It's not about us. Kay kung malipay mo nga magtugtog dinhi,
mga naong palang namo pero di na gini ko kumpinsa na ato bitaw ning libuton bitaw sa church ato nagwali ko dito sa nga pag-abot gyud namo dito gyud ang mga tawo gitan-aw gyud sa amuan ana gyud sa amuan gyud sa mga tawo ana muto pagwali nako ana ko nga mga igsoon may mutas sa tanan salamat kay sa pag-welcome ninyo namo no kabalo mi nga pag-abot mo dinhi mura diskumpyado mo kay murag scammer ang mga naong pero salamat gyud sa inyong pagkatiman ibig pagsulod sa balay mga ako nabitaw ay kako na mo pero pagtanaw gyud sila sa amuan ko nga di pa mi mga awat pa din tawon eh kay usahay mong good pag once nga ang tawo nga murag minutog pamaro murag grabe ang pagrespetar ba nito ka remember bitaw ko katong diya sa tagon before pastor nga ay dalaga nga anak sa pastor ba nya karon nang harana or kaning nang misita ang ano ba kay muyab lagi ang pastor ay bago student magabot ka bago student muyab na siyempre harana pa so may mga kanta sa una pastor mga pangharana sa una giliw ko adit na ko sa mga kanta niya sa una sa mga karangan grabe harana gitara dahil kung man welcome mo welcome sunod dayon ano lang welcome o sige pagbirinda din ha kung sa may tuyo nimo muyab ko sa mong amo ba sige kaya mo lang unahon. Ya pagto uli na pag-abot karon kay nakasakyanan na isa manguyab pud sa anak nakasakyanan. Pag sakyanan pagpatong pagawas. There's a welcome here. Ikantahan yun siyempre ano man. So grabe gid no. Ang tao yun. Kita mga tao yun even a lot of churches today, a lot of Christian today nakalimtan nila ang pinaka-purpose ngano na-exist diri sa kalibutan. Ngano nga nag-exist ning City Grace karon. Kung ang among tumong namo nga exist is Tigris ni para ikalipay namo, mali ang among paglantaw. Mali ang among pagtukod. Pero ang among pag-exist aning si Tigris tud kay naa may purpose para kitang tanan ma-please nato ang Ginoo. Mag-glorify nato si Lord. Na-fulfill gyud nato ang gusto gyud sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay pwede man nga wala ta karon, pwede man nga dili exist ang City Grace. Pero ngano nag-exist ang City Grace? Kay gusto sa Ginoo ikaw ako mag-worship yun sa iya. Mag-glorify yun ang iyang pangalan. Ako before, sa tinod lang ako, for example, during my Bible school days, hangtod nga ni-graduate ko, grabe yun ang akong kada siyempre, kanang pagtalented ka, pag-ilado, sago mo ko dati, medyo ilado ko dati, sumurag ginabira-bira ko dati, ba, pwede ka diri ma-assign pastor, pwede kami diri, sumurag na kanakugid sa akong heart ba. Then every time na magwali ko, grabe gud kay ko kapresenta pa pastor sa una. Kada bang grabe gumidya gud para iniguman gud sa simbahan bitaw, ini kumustahon bitaw ka. Nya pag kumusta na agi mabilin, purtanan ako yun pag 50 pesos. Pero okay ra po gihapon makauli ra po gihapon. So di ba kada bang lami kay sa feeling pag i-appreciate sa una inanagi ko sa una, pag matugtog sa una, pag mag-lead ko sa una, pinaala namang singer din no, kaya gyud sa una gyud paduol gyud ba kay siyempre gusto gyud ma-appreciate gyud nya mo kanta ko sa una kanang nami mga kanta sa una ni Kuya Alan sa una nga tag-as gyud kig mga nota ba kanang mga hilsong sa una nga mga tag-as kig mga kanta katahon ako gyud ang bilito gayo kay pagkahumanan na pag naog nimo hawda mo kanta igsuno maana din mas so siyempre baka ano di ba for example sino na mag-beatbox ako mo beatbox pili ka mag-boxer. So, ano ba? So, kitangdan ako dati yun, akong kinabuhi ko dati yun, every time mag-worship yun, ako yung gusto na ko akong pagalingan mag-appreciate yun ko. Oto na-realize na ako katong naay ka ng mura breakthrough sa akong life ba? Ako nga, Lord, dili ay ang sento ako. Kaya kung pagsimba Ginoo, ma-please lang akong pagalingan ako, na-miss ko na ako ang pinakatinuot na simba. So mo to nga every time na magtugtog ko, basket pag dili ko magtugtog Lord, basket pag dili ko magtugtog Lord, gusto na ko nga worship ka. Gusto na ko malipay ka sa akong kinabuhi Ginoo. Mo to nga malipay ko pag di ko kakatugtog, malipay ko pag di ko kawali, gusto ko maminaw lang, gusto ko mag-awit lang, walay tugtog, malipay kay ko ana. But at a lot of churches today, masakitan sila pag di sila makatugtog. Di sila ganahan, murag dili fulfillment sa ilang kinabuhi nila pag di sila katugtog, di sila makawali. Kaya para sila ang worship is about their skills. But today mga igsoon, gusto na ko i-share sa inyo ang atong series karon taas sa istorya puro-mura man di ay. So kinahanglan na mo share nako kay nano 23 na lang ang battery ninyo, mura kapit na gini siya maluwa. So sa atong message karon, a church that pleases God.
So kung ang among desire namo nga kitang tanan gyud, ang among pagtudlo kitang tanan gyud, ma-please gyud nato ang Ginoo. Karong adlaw pala na imahen gyud nato ang Ginoo mga igsoon. Kung atong pag-awit kaganihan, ito sa una bito pag mukanta sa una, mga katubago pa akong Christian. Pag katubago pa akong Christian, among pastor medyo di siya ganahan og kanang mga worship ba. Kaya mo naging disco karon bisita may laing simbahan. So pabitan ng bisita ng laing simbahan, sige pag-abot nitong nasyak ko sa culture. Kay kuya hawa sila mo worship eh. Kanang sa tuwing kanta ganyan, one way, wala si Katsauna, Jesus, ganaan ang kambak yung mga tao, grabe din ang worship sa Ginoo. Eh siyempre ako, bago pa ako na Christian, nagikan akong disco. So siyempre, kanang makaraan ako gamay, naglagay mo pagkalinod sila dili. Siyempre, pag-abot sa among church na mo, mingaw mo kayo dito. Dahil ko lang, Ginoo, bro, katulugon pa, hindi ba? Niya, makanta pag yun. Bro, dili ginamaw yung beat, inani, usap, maana pag yun. Pag-ahoy, pag-abot na doon sa church, kaupo na mga pastor. One way, siyempre, nananapot ko. Ito ba, pastor? Ayaw, paki-halupilo sa kalibutanon nga butang. Kalibutanon ako, kalibutanon ba niya? Siyempre, pastor, hindi po ko. So, tutiil na lang, anak na lang yun siya. Gamay na lang yun. Kaya siyempre, ang culture ba? So what I mean, it's not about how they jump during worship. It's about their heart. Gusto gid nila nga ma-worship gid ang Ginoo. Gusto gid nila ma-please si Lord. Gusto gid malipay ang Ginoo gid sa ilang kinabuhi. Just for example, di ba sa trabaho, pag ang trabahante maayo yung pagtrabaho niya, kinsa may nalipay? Ang kliyente. Sa kliyente, ang amo. Tama? Bumitaw niya, for example, kami ako makarelate ko kay namin may trabahante. So ang trabahante na mo, pag once gamahay kayo pagkatrabaho niya, during pag-testing bitaw, huwag yung tulog. Kada winundingan, huwag yung tulog. Hawtan mo winunding. Uy, siyempre bro, satisfied po sa imo hapon, di ba? Tama? For example, sa mga anak, sa mga ginikanan, di ba? For example, ang anak, mayong ginabuhat, wala isugo, di ba? Wala isugo niya, nahugas ng plato, isa may malipay. Ang ginikanan, tama, di ba, si pangalan ng likuan gani? Si di ba Tan? Lamig Itan mo, lamig si Itan ba di siya katulugon. Di ba, for example, si Itan dili makatulog, isa'y malipay. Ang papa. Di ba? So, makalipay, di ba? So, for example, kung ang anak buliyagon kaayo, di gud malipay gud ang papa, di ba? For example, ako dati, dili ako gyud na. So, dati magod ako grabe yung kabuliagon sa una. Kada pagkabuliagon as in buliagon di kayo. Kada mga sinsilyo ni Lula o ni Mama sa una, kasi asa nila isuksok makita mo yun ako. Grabe yung panimaho sa una kay dati mga usong ng taxi daw. So how di ko na sa una yun, kada kung 5 pesos. Basta kalagi, urot good. Wag ko daw. Kaya kulog-kulogan mo sa una, grabe kasi asa nila tago lang siya. Grabe yung kabuliagon yun sa kung Lula o Mama. Unya, ang makapalipay na nila sa ilaha, yun ka yung mangani eh. Mangani gito, isa man nakatry din pangani. Nangani ba? Ngani. Kung palay ba? Ako nakatry din pangani palay. Ikalipay gito ni Mama, sa akong auntie Mama. Nga pag mangani may kalipay niya, pero the rest, puro kuan yun, consumption yun ang akong ginikanan sa una. Grabe yung kabuliagon. Nung hapit ko mamatay sa una. Tungod sa akong pagkalagan. Kay hapit ko malumos, kung ato mo o binsaya, diha sa libungan, dako ang sapa din na. Every time nga makay ko din na, kayo mong kumandagin ng grasya sa Ginoo na dapita. Kaya kung namatay ko ato, di mo kita cute karon. Di ba? Di mo kita karon. Inani lilinawungan niya, pero inani na gid ni siya. So just try to imagine kung ang church gina-please si Lord every Sunday, every day. Ang church manggod, gibasabot ani nga church, is not about structure. It's not about building. Ang church hindi pasabot ani kita mismo. Kita ang church. Kaya naman dili matawag nga church di siya kung wala ta. Tama? So kung kitang tanan na please nato ang Ginoo, ug mo ning atong desire sa atong kinabuhi nato, ug mo ni ang goal sa City Grace, na serve gyud nato ang tinuod nga purpose sa atong kinabuhi. Na serve gyud ang tinuod gyud nganong nag-exist ang City Grace. Tama ba? Agree ba mo ana? Sumuna siya ang atong goal. A church that pleases God. Now, kung ang ginikanan malipay sa ihang anak nga gibuhat og maayo, the same thing pud sa amahan. Sa Matthew chapter 3 verse 17, katong during the time of John the Baptist, katong gibaptize din si Jesus, and then the time nga nag-baptize si Jesus,
ni John the Baptist na nadungog si John. Kasi nadungog ni John, and a voice from heaven said, "This is my son, whom I love. With him I am well pleased." Nga nung na-please ko ng God the Father ng Jesus, kaya siya yun ang mo-fulfill sa mission na ipadala sa diri sa kalibutan. Just try to imagine kung ang pag-exist na to diri sa kalibutan, mao gyud ang pag-please gid sa Ginoo, ma-serve gid nato ang purpose na to diri sa kalibutan. Now, kung ang atong desire na to para lang sa tong kaugalingon, beto atong nagistoryahan na mo before nga kung among pagbuhat na mo kailangan yun dynamic yun, kanang kinahanglan yun nga kanang yung makapatandog yun sa inyong bulsa. Na-remember ko na pastor nga before dapat mawali ka kanang makatandog yun sa bulsa sa membro. Kay mo man ang panahon na ini kumusta lagi pangkapin. So kini ang ginabuhat gid namo karon kung unsa gid ang makapalipay gid sa Ginoo. Kung unsa gid ang desire gid gid sa Ginoo. Because a church that pleases God is made up of people who are pleasing God. Kung ba ito tayo maganihan, church is not about building. It's about us. Kung ang church nag-please sa Ginoo, muna siya ang mga tao nga nag-please din sa Ginoo. So it's not about the building, it's about us who please God, nga malipay ka Ginoo. Sige lang, ito na siyang isgutan niya. Now, there are 5 qualities of a church that pleases God. There are 5 qualities. And I hope nga mupasok yun taanay. Ug mo gini ang atong goal nato for the year 2026. Kaya itong 2025, mag-pray ko sa Ginoo nga, Lord, karong 2026 Ginoo, gusto na ko ang tanan akong ginabuhat, Lord, karang malipay jud ka sa akong kinabuhi. I know ikaw ako natay mga failures for the past years. Natay mga pagkukulang for the past years. But this year 2026, mo ni siya ang tuig gyud. Nga Lord, buhaton gyud nako sa gyud ang makapalipay sa imo. Now, what are the 5 qualities of a church that pleases God? Number 1 is a reverent church. What do you mean by reverent? Pagtahod. Matinahuron na simbahan. Number 2, a faith-filled church. Puno sa pagtuo nga church. Kita na, a bold church, kanang dili gyud maulaw, dili siya kanang dili niya ginatago. Kanang ginapakita gyud niya kay kana nag-please na sa Ginoo. A unified church kanang paghiusa sa matag usa, maka-please na sa Ginoo, makapalipay na sa Ginoo. Number 5, a loving church, ang may gugmaon nga simbahan. Now today atong isgutan about number 1, then number 2 isgutan nato na next month, then number 3 isgutan nato na another month. So still na sa sugod sa reverent church. What do you mean by reverent church? Usa gyud masabot sa reverent? Pagtahod, to honor. Very good. Thank you, ma'am. To honor. So ang simbahan nga matinauron sa Ginoo, kanabang magnaga-honor sa Ginoo, naga-please, nagapalipay na sa Ginoo. A reverent church fears the Lord and lives with a sincere obedience to Him. Sa Bisaya pa ang matinahuron nga simbahan, may kahadlok sa Ginoo ug nagkinabuhi nga sincero sa pagtahod diha kaniya. Tama ba obedient no pagtahod? Pagsunod kaniya. So kung ang church is grabe ka matinahuron sa Ginoo, ipasabot na pagkahadlok according to Psalms 147 verse 11, yun siya nga, the Lord delight in those who fear Him, who put their hope in His unfailing love. What do you mean by the Lord delight? Now, there are two keys to take away in this verse. Now, God's delight, it means the verse say God takes delight in us, which means He finds joy and pleasure in our relationship with Him. Tama? For example, sa magtiayon, kung perminti mag-away sila, diba, wala gi maayo gid nga relasyon kay kung perminti mag-away. Pero kung perminti nga magigugmaay, nagapakita og pagtahod, pagrespeto sa matag usa, naagi peace, naagi joy sa matag usa. Tama? So it means ang God's delight, it means nalipay siya, and then it takes pleasure on it. Pero ang atong respond according sa verse. Pasara to ulit ang verse, the Lord
delights, and those who fear Him, who put their hope in unfailing love. Pero unsa ang atong response? If gusto nato malipay ang Ginoo, we respond by fearing Him, revering and obeying. Pasabot sa fearing, kanang pagtahod, and trusting in His love. Ibig sabihin ko mga igsoon, kanang pagsabingon ng gulog, kanang kahadlok sa Ginoo, dili kanang muhadlok ka sa Ginoo ba? Just for example, katong sa si Jesus nga nagpakita sa mga disciple dito sa dagat. Katong naglutaw bitaw singgit nila. Abat, Bisaya na pagkano abat. Ghost, ano lang ghost. It's a ghost din. Siyempre na paano ni Nugent. So, it's a ghost man kanang siyempre nahadlok sila ba kay kinsa man dili na nga sa una man god katong si Aping dito, yan ang Aping ko no? Aping sa Ma'am Joy ba? Kataunan kay hadlok ko nila lagi ilang igsoon nila. Karon si Aping kay ang ilang CR nila layo ba? Usap na sa probinsya di ba? Ang balay niyang CR kay taas sa layo. So siyempre layo pa kay ang CR. Nga dala siya tubig, nga gabi dako. Ang ihang verse with the Psalm 2:3:1, Psalm 2:3:1, the Lord is my shepherd. The Lord is siyempre abot din sa CR karon niya siyempre ihang mga igsoon kay mga sungugan ng pagkaayo. Sige ka, kita mo si Abraham dito. Kita mo dito si Juan. Grabe, pag-isgot ito mga Bible character ba? Kita ito mga anghel dito sa langit. Siyempre, mga hadlok mo dyan po, gamay man siya ito. Abot dito kayo. Naman po niya mga iso nga lalaki, mga sumugan po kayo. CR na niya, Diyos likod sa CR. Aping. Basta lagi, wag na umaling CR, dagat din siya. So, dili na pasabot ba nga, pagkahadlok sa Ginoo, dili na pasabot nga, murag mulayo kasayahan mo, distansya kasayahan. Kasi ang Hebrew word sa fear, ano na siya, nasulod na ako dali. Ang Hebrew word sa fear means Yahweh. Kaya everybody said me, Yahweh. Di ba Yahweh? Right, Yahweh, good ka. Di ba? Kaya kung saan makasala ka, hadlugod ka, nakasala ka, Yahweh ka katatay. O di ba, na siya. Alright. So Yahweh sa Hebrew word, it means fearing, awe-filled, reverently aware of God's holiness and authority. Ibig sabihin, kanang for example, pag usulod taog kanang Malacañang, pag abot sa Malacañang Diyon, lagi kay pagtahod yung tama. Mura ba it means ginarespeto nimo ang iyang pagka-presidente. I don't know sa inyo kung respeto ba mong presidente ha. Pero according to Pastor Tansi, kung saan atong respond is pray lang yun. Nga dili pud sila kuhaon sa Ginoo. Grabe pud mo. Siyempre makaila pud sila sa Ginoo. Now, for example, musulod ka o Malacañang, siyempre naagid kang pagtaho, manangid ka sa guard. Siyempre kayo doon, asang presidente din kay musulod ko dito kay ang corruption sa Pilipinas ba? Pero nagkanagid kayo. So siyempre, maskin sa inarang nga leadership niya, naagid po kay pagtaho. The same thing po sa Ginoo. Musay pasabot na ng fear, kanang may pagtahod ba? Every time nga kanta mag-ampo bitaw ta, every time nga mag-ampo ta, gina-recognize gid nato ang iyang pagka-Ginoo. Naka-pray naman na kanang gina-recognize nga amahan nga balaan sa tanan, Diyos na nakabalo sa tanan, akong pag-ampo inana. So, it means is fearing, dili ang nga makahadlok, dili ng a reverence for God isn't a fear that drive us away from God, but an oath that draw us to Him. Mas damot nga makapaduol ta sa iya. The more nga muduol ta sa Ginoo, the more nga makita na iya atong holiness, ang iyang pagkabalaan, ang iyang glory. Remember na ko sa book of Isaiah, nga ang mga anghel sa dihang makita nila ang glory sa Ginoo, 6 wings. Ang nasa na unong kapako ng mga anghel, ang uang pako sa taas, may cover sa ilahang ulo, ang ilahang pako sa tunga, may cover sa ilang lawas, ang pako nila sa ilalong na duhabok, may cover sa ilang tiil. Every time nga muduol sila sa presensya sa Ginoo, every time nga makita nila ang glory ni Lord. More bito sad to say, every Sunday, many Christians, every time na musulod sa church, murag dili nila ma-recognize ang pagkabalaan sa Ginoo. Basta kay pagsulod lang, lingkod, maminaw, manaway, pusmuli. Munang every time bitaw nga mag-worship na, every time nga mag-awit na sa Ginoo, kina-recognize gid nako ang pagkabalaan sa Ginoo. Muna nga ayaw hawa sa imong lingkuranan karon nga wala kay pagkabuhaton karong adlaw sa balaan ni Dios. So every time nga mo exist aning kini nga taga ni fellowship karon nga dapat natin buhaton gid sa balaan nga Ginoo. So ibig sabihin ang atong kinabuhi nato
Kana pag na-please gid si Lord ba, natin ginabuhat nga maayo. May pagtao na to sa iya. There are several things can distance us from God. Na yung mga butang nga makapalayo na to sa Ginoo. Sa kaya makapalayo to sa Ginoo. Number 1 is sin and disobedient. So kaning sala gyud kang pag dili tota gani, sige disobedient gani. Dili pagsunod, kaya ko rin tama. Ang pagbuhat og mali o ang dili pagsunod mo gyud makapalayo gyud tubig nato sa Ginoo. Tama ba? Ikaduha, kaning busyness and distraction. Kada bitaw sa mubasa kag Bible, grabe ang distraction gyud. Wala na kay time to read His word, wala na ka time nga mag-worship sa Ginoo. And the next is pride and self-reliance. Kaning pride gyud, kaning pagkahambugiro, kay gusto gyud ikaw gyud ang maka-appreciate, so kana makapa-distance nato na sa Ginoo. Next is unforgiveness and bitterness. Napapamoy mga tao nga wala pa napasaylo. Napay mga tao nga wala pa ninyo giingnan nga I forgive you. In my experience for almost 8 years, grabe gid ko ka unforgiving na tao. Dili ko mo bless na, dili ko makikhalubilo, na ba? So wala gyud pagrespeto gyud. So kung nakakainan nga klase nga heart, maybe this is the right time nga dili man nimo sulti sa iyaha nga nag-forgive ka, pero kung ibig sa muna-huna lang na mo forgive ka, makapabalik gyud na sa imo sa Ginoo. Kaya di mo ginatinuod ng ginaingon nila nga forgive and forget, dili gyud na sa tinuod. Kaya tinuod na dili man gyud ta makalimot. Tama? Dili man ta makalimot. Ako dili ko makalimot, makahinumdum lang. So ibig sabihin mga igsoon, dili man ta makalimot, but every day God give us the power that every time we remember, we forgive. So inana kamayo ang Ginoo sa ating kinabuhi. So forgive ta. Next is not prioritizing relationship with Him. Sumugin na makapalayo ito sa Ginoo. And the moment nga mulayo ka sa Ginoo, that's the moment pod nga gamay kay ang atong paglantaw sa Ginoo. Dili na nato ma-serve ang atong purpose nga ma-please siya. Dili na to ma-serve ang atong pagtahod sa Ginoo, damo nga mo palayo ita sa iyaha. Kada mananong nilayo ita sa iyaha, kay gamay kay ang atong paglantaw sa Ginoo. No, daghan mga Christian to din, daghan mga tao karon nga perminti gyapon nagpakasala, nagbuhat gyapon sa sala. Diyan mag-imagine ka nga, grabe sige atong church pero perminti gyapon nakasala gihapon. Ano kaya? Tungod kay gamay ka ilang paglantaw sa Ginoo. How you view God determines how you lived. So kung unsa imong paglantaw sa Ginoo, kung gamay mong paglantaw sa Ginoo, and ang imong pagkinabuhi nimo dili gyud na mahuuyon gyud, dili gyud na makapalipay sa Ginoo. Usa di pasabot aning how you view God. Tagad mo og duha ka example, low view and high view of God. So low view of God treats God's word casually. Isa man diri nag-read og Bible. Tas kamot nag-read og Bible every day. Medyo next squad lang, nakalimot lang gamay, pero nagabasa gihapon. Okay ra gyud siya, padayon lang gyud gihapon. Ito sa D-group ito namo, sa among D-group sa Corinth, kay wala gyud nako sila gina-focus gyud magbasa ng Bible. Basa lang maayo. Pag makalimtan sige lang padayon na muna ang basa sa among Bible namo is Monday to Friday lang. Kay namo gi time mo gud nga pag Thursday na ay Friday nga malimtan og basa bitaw. Sumuna nga mo pagka Saturday ug Sunday na ay kung sa klase pa makeup class. So at least itong Saturday ug Sunday pwede na mabasa dito. Kaya wag yun siya pugsanay. Basa lang din sa Bible and then meditate His Word. Then allow God to speak to you through His Word. Kaya ka na makapalipay sa Ginoo. Pero ang problema, we treat God's Word casually. Muraog ka ng ano lang. Kung ganahan ta, kung makakita ka Bible mo lang. Pero kung taas mong paglantaw sa Ginoo, He is holy, balahan sa mga Diyos, nagigay ka ng pagtahod sa iya. You take God's Word seriously. Seryosohon gini mo ang tulong sa Ginoo. Kabantay mo ka ako pag mabasa ko Bible, gud ma-amaze ko kuninti. Ako pastor man gid ko sa Bible school, gibasa na mong Genesis to Revelation. Then sa during sa devotion mo before, basahon gid ang basahon gid ang Genesis tamang Revelation. Kung adyo ko na sabtan sa una. Kaya ako lang gid dinhagyod nga makabasa lang gid ko for Genesis to Revelation. More gid required man nga makabasa niya tuiga, pero wala gid giseryoso ang pagbasa gid sa pulong sa Ginoo. Pero kung imong seryosohon gyud pagbasa sa pulong sa Ginoo, you will be blessed. Muna nga kami mabasa may 1 chapter a day. Now, kung imong paglantaw sa Ginoo is kanang baba kayo, you ignore conviction and rationalize sin. Ibig sabihin, kung imong paglantaw sa Ginoo,
dili siya balaan, wala kay pagtahog sa iya ha. Muna nga usay ang sala, mura padayon na kung ginabuhat gihapon nato. Mura og nahimo na siyang habit nato, mura okay lang nga magkasala ta. Kaya maninana ko baba ato paglantaw sa Ginoo. Pero kung ang paglantaw ko sa Ginoo taas kayo, repent of your sins quickly. Kaya isa sa mga ebidensya, pag ikaw tinuod nga Christian, pag ikaw tinuod na Jesus imong kinabuhi, pag makasala ka, makonsensya ka. Kaya naman, there's a Holy Spirit nga convict sa imong nga mali imong ginabuhat. So nakatry naman na, pag once bitaw nakabag mo sala, murag okay lang, napakayta na yun. Kasi wala pa kay Jesus sa imong kinabuhi. Ako before, sa dihang nadawat ako si Jesus, ako kusog ko mamalikas sa una. Kusog ko mamalikas sa una yun. So kanang kung usan yung mga pamalikas nga nabalaan ninyo, kanang ginasulti na ako na sa una. Pero katong naging Christian ko, ingon gimama sa kuha. Sorry. Ingon mama sa kuha sa una nga, na di na ka maayong mga malikas. Kaya na naman Jesus sa imong kinabuhi. So kada to, wala na di ko nagpamalikas yun. Kaya naman, na-recognize na ko kung kinsa ko. Kung kinsa akong gina-honor. Now, pag makasala ka, you repent quickly. Mahilig pa sa Ginoo. Then, law of you, God, number 1 is know what God says, but do what you want. Namin na nga, inanausay nga desire. Nga kanabitang know what God says sa kabalo ka kung sige sulti sa Ginoo, pero ginabuhat o ginasunod gihapon nimo imuhang kaugalingon gihapon nimo. Ikaw gyud nag-drive gihapon sa imong kaugalingon nimo. But kung taas imong paglantaw sa Ginoo, imong pagrespeto sa Ginoo, you want to please God, what? You obey God with reverence no matter the cost. You will respect God, you will honor God no matter what the cost. But na-remember na ko before, si Lola Ibing, akong lola, mama sa akong lola, nga ingon siya dati yun, nga mahanap magkinaunsa ka din ha, bahala og kasi araw na kayo ka, basta during message, ayaw yun og hawa. Maskin paghihilantan ka, no matter kasi pag makuyapan ka din na ayaw ka, kung siguro maayo ko, siguro paghilantan ka, absent lang yun. Pero kanang kasi aron bitaw ka, kanang during message, grabe kung pugong-pugong ako sa high school ko. Titinuod yun kaya na yun, grabe kung pugong-pugong ako sa una. Siguro itong ipangyuti ay mi. Grabe kung pugong-pugong sa una yun kay, ayaw yun i-miss yun ang pulong sa Ginoo kay, grabe yun ang ilahang desire. Nga maskin pag magkinaunsa na, ayaw yun o ka nang skip yun sa papaminaw sa pulong sa Ginoo. Kaya naman, muna siya ang mugiya sa imuha, sa imong kinabuhi. Muna siya ang tudlo sa imuha para ma-fulfill nimo imong purpose sa kinabuhi. Ayaw yun skip yun sa papaminaw sa pulong sa Ginoo. Kung dati, sa una yun, wala dyan ko interest ka na sa una. Pero katong nag-Christian ko, nakita na ko ang kamayo sa Ginoo sa akong kinabuhi. Grabe yun ang reflection yun sa pulong sa Ginoo. Murag walay adlaw yun before na pagkining Victory Chapel nga church. Kaya sa maami nagpuyo sa una. Kay first year high school ko, mo itong time gidawat ako si Jesus. First year high school ko dili sa Maa. Dili sa Maa sa high school din adala ko ng first year high school. Diha na po na ako nailan sa gitnang Ginoo dili sa Davao. And then naami silingan sa una, tapat din sa Mumbalay, dikit lang sa Mumbalay nga nagpo yung pastor, yung wife po pastora. And then nasa na church po balay niya emergency sa una. Nga naapoy ka ng gamay din nga actually giadto na ako na post na putang nini. Pero karon to siya murag luoy na kay siya ba kanang wala na ginagpuyo ba. Murag hantid na gid siya ba, guba na gid kaayo. Pero katong nga church before mo gitoy nagtabang sa kuha ba. Nga mas ma-serve pag yun ako ang purpose sa Ginoo nga kung unsa gyud ang makapa-please gyud sa iya ha. Dali man ka Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday simba. Wednesday sa gabi, Thursday sa gabi, Wednesday sa gabi, Friday sa gabi, Saturday sa gabi, naisimba, na sila prayer every morning, nga dito gyud mag-pray gyud sila, ligot magluhod sila dito. Grabe gyud singgit gyud sa pag-ampo sa Ginoo, grabe gyud ampo nila. Dito jud ko naka-learn gyud nga mas the more na ko nailhan gyud akong Ginoo gyud. Kato sa tabang nila. Nagasimba na ako sa Sandawa ato nga time. Pero kanang Wednesday, Thursday sa gabi, Saturday sa gabi, Sunday sa morning, wala na akong simba, pero pagka Sunday pag yun sa gabi, napag yun sila simba. Grabe. Promote kami, kita ginato sila kinabuhi yun. Kung sa akong kinabuhi yun mga igsoon, the more na mas mailan ato ang Ginoo, the more that we go to church, the more we listen His word, the more ginato ma-obey ang Ginoo, and the more ginato mas patahod siya, mailan nato siya, malipay siya sa atong kinabuhi. And then,
Mo ni matay na bantayan nato kay the more nga naging himong casual na lang nato ang pulong sa Ginoo. Na himong casual na lang nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Murag we go to church and then simba, okay na dayon ang atong kinabuhi, murag at least naka-fulfill ko karon si manang nga nakasimba ko. And then mo ni bantayan na nato, bantayan ang gyud siya sa atoa, especially sa atoa Christians. Kay mo po ni ako nabantayan sa una hangtod karon, matingala kung nanong dili sila mo grow ngano spiritually kay naa day problema day sa ilaha mismo. Murag di treat God, murag casual lang, di treat God nga okay, mamit lang di ka every Sunday, murag wala lang. Pero pag the more nga ma-realize nimo kung sa imong need, the more ma-realize nimo kung kinsa ka tubangan sa Ginoo, the more ka mag-worship sa iya. Then ako gusto example sa inyo ha. During sa earthly ministry ni Jesus, sa Luke chapter 7, kung basahon nimo ni siya nga tibuok nga chapter, before ani nga nasa mga verse 40, 41 and 42. And then si Jesus gi-invite sa mga Pharisee. Ni kani mga Pharisee ni mga hambugiro jud kaayo, kana yung di-pretend jud nga kuan jud sila ba, kana bang espirituhanon jud kay sila ba? Kana bang astig jud kay ang pangano niya di-treat Jesus sa kanang dinner ba? Grabe jud kay nga okasyon, jud gwapo jud kay nga okasyon. Dinner, Jesus, sulod, tra, nga unta, maginalang nga pagtrato ba? And then sa dihang mga na sila, na iniduol nga babae. Pagduol sa babae yun, grabe yun kay ang iyang desire yun nga makita yun si Jesus ba? Kana yung pagduol niya kang Jesus, kana yung grabe yun ang iyang paghilak. Paghilak yun, grabe yun ang paghilak niya sa tigil yun ni Jesus. Kana kung pwede lang, pwede ba i-demo? Tindog, dili na. Kung gusto na ko i-picture out ninyo ba? Kana yun ang pagduol yun ni kang Jesus ba nga? Grabe yun ang luha niya. Kana gilak-gilak yun. Sa kanabang sa kalipay o kanang desire yun nga, Lord, pasaylo ako, forgive me, for I am a sinner. Muna nga pagduol niya kang Jesus, grabe yun. Hindi ng mga Pharisee, grabe yung Jesus. Sanay si Jesus. Grabe ka, hugawan na ng baynaan na. Grabe kayo nakaano. So muna yung mga tao ng mga Pharisee nga, marag casual lang ang pag-meet nila ng Jesus ba. Marag wala lang sa ilaha. Pero kini nga babae, grabe good ang ipagalimutin ni si Jesus. Then he returned to the woman and said to Simon, do you see this woman? Kita mo aning babae ni? I came into your house, you did not give me any water for my feet. Nisulod ko sa yung balay gani, wala mo nakahatan og tubig, nagsagkog pa man ka lang mo dito sunahan dapit para mo kung tagbugas kung tigil. But this woman, she wet my feet with her tears. Grabe ang paghilak niya. Tubangan sa Ginoo. And wiped them with her hair. Grabe ang iyang buhok mo gitrapo sa tiil ni Jesus. You did not give me a kiss. But this woman, from the time I entered, pagsulod pa lang ni Jesus, has not stopped kissing my feet. Pagsulod pa lang ni Jesus sa purtahan, dito pa lang dahil ginakiss na niya ang tiil ni Jesus. Grabe ko niyang pagtahod. Kaya naman nakita niya ang kagalingon that he is a sinner. That's why many Christian today, pagsunod sa simbahan, murag casual lang. Muna nga every time we enter, every time we worship ta sa Ginoo, murag giga-recognize nga, Lord, I am a sinner. Muna gina-worship ka na ako, Ginoo. Because you are holy, you deserve. Ako dili ko deserve nga mag-worship sa imo, Lord, I am a sinner. But this woman has stopped kissing. Pamit, you did not put oil on my head. Wala di mo nakabutang oil sa ako sa una tradition mo na. But she has poured perfume. Wala ko kabalo mo sa perfume nila. Lakos, diba ni? Kung sa bali nga perfume nga nabala ninyo. Lakos na. Bench. Hanggang mga akong perfume na karoon mga katong tag 100 lagot ang refill. Mga namin na lang ang perfume. But this woman, grabe, no matter what the cost, he honor God. Friends, kaya ba na ito na ba? Every time mga worship sa Ginoo, Lord, thank you for saving me. Despite sa akong pagka-sinner, despite sa akong pagkamakasala, instead nga isalikway ko nimo, you forgive me, you love me more than I deserved. Inana, may gugma ang Ginoo sa to. So the moment nga ma-realize nimo ang kamayo sa Ginoo, every time na ang atong kinabuhi nato, even in our private life, ma-honor gid ang ma-worship nato ang Ginoo. Malipay siya. Every time gina-honor ko siya. Grabe nga pag-worship ani nga babae. Grabe ang iyang pag-honor sa Ginoo. Kaya naman una, na-realize niya that he is a sinner.
She is a sinner, sorry. She is a sinner. And she need a Savior. Kitang tanan makasala man tayo, we need a Savior. Amen? Amen. Every time ma-realize na to kung sa atong mga ginabuhat sa una, ako grabe akong mga sinful na ginabuhat before, grabe akong failure before. Pero sa dihang na meet na ko si Jesus, nga grabe ang iyang pagigugma sa imo o sa kuha, nga despite sa imong dako kayo nga sala, still He love us and forgive us. Siya lang yun ang bukod tanging ng Diyos nga tao dito sa kalibutan. Nag-exist na ni kalibutan na tao sa kalibutan, nga kaya yung paigugma sa imo nga maskin sa imo ang pinakadawatan na sala nga gibuhat dito sa kalibutan. He love us. And the moment nga ma-realize nimo na ikaw ang sinner, every time mag-worship ka sa Ginoo, gina-honor gini mo siya, gina-worship gini mo ang Ginoo. And I hope sa atong pag-worship sa Ginoo, ma-honor ginaton siya. Where has God become casual to you instead of holy? Where? According to Philippians chapter 2 verse 12 to 13, last verse, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Padayon kita mga igsoon. Padayon gid nato ang atong desire nga ma-please ang Ginoo. How? Kung sa ato ma-please ang Ginoo, malipay Ginoo, through pagtahod sa Ginoo. Every time we enter in His presence, kinahanglan ma-recognize gid nato una ang iyang pagkabalaan. Then ayaw hawa nining fellowship karon nga wala kay buhaton sa balaan nga Dios. Maabot ang panahon mga igsoon, abot ito sa langit. Ang tibok katawhan mga anak sa Ginoo, mag-worship gid sa Ginoo, mag-honor gid sa Ginoo. Mintras wala pa ta didto, napata din sa kalibutan, i-practice na nato ang pag-honor even in our private life, dili lang dinhi, dili lang sa atong panagtigom, dili lang sa small group, even sa atong private life. Every time ang gina-honor tong Ginoo, gina-recognize sa iyang pagkabalaan, the more nga mapalayo ta sa pagbuhat og dili maayo, the more ginato ma-obey si Lord, o the more na to ma-please si Lord. Sa atong message today, a church that pleases God. So atong discussion question is, it's reader na lang ninyo ang mo-translate. Pero kabalo kung pag nanakay Jesus sa imong kinabuhi, ang Ginoo na gyud mo interpret sa imo ana through the Holy Spirit. Amen ba? Amen. Tinodi ka na siya. So number one, if someone look at your life, kung natao makita sa imong kinabuhi karon, would they describe you as someone who loves the Lord with awe and reverence? Why or why not? Number two, where has God become familiar to you instead of holy? What step will you take today and this week to remember His holiness? So si buhaton nimo karon si manaha. Now, how will your life look different 6 months from now as a result? So 6 months from now, sa kay resulta sa iyong pagbuhat ini. Let us pray. Father God in heaven, Lord, salamat kay Ginoong Dios sa imong pag-remind kanamo na kung sagid ang gusto gini mo Ginoo, kada malipay ka. Ang pagtahod, pagrespeto, pag-obey, pagsunod kanimo Ginoong Dios sa gusto ning pabuhat kanamo. Mga butang Lord God nga makapalipay gid sa imo Lord. And every time Lord God we come in your presence Lord, every time Lord God nga muawit kami, every time Lord nga musimba kami, every time Lord nga nami buhaton nga dili maayo, remind us Lord God sa mong message karon Ginoo. Na gusto ginamo Lord God ma-please ka, malipay ka Lord God sa among mga ginabuhat. Thank you Lord God for reminding us, and I pray Ginoong Dios nga ma-fulfill na mo ni, and I pray Ginoong Dios nga mabuhat ta mo ni ug na improvement Lord after 6 months. Thank you Ginoong Dios for loving us. Thank you Lord God for paggiya ka namo to become like you in character. I pray Ginoong Dios nga ma-fulfill gyud namo ni nga kalasi nga kinabuhi nga malipay ka. Thank you Lord for your message today. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen. Mundo ka tungkol ng gay ng alam sa Panginoon sa Kristo sa pagkakataon sa pagkakataon
all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I bring you more than a song. For a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Looking into my heart, into my heart. Father God, thank you for reminding us kung kinsa kami na kaming tanan mga nahulog sa sala tungod sa among ginikanan ni si Adan. Patungod sa imong pagkamaayo, God, imo kami gikaluy-an, imo kami gigrasyahan, imo kami gihigugma. Isang dili kami angayan. Imo gihatag ang imong buktong anak si Jesus mamatay puli ka namo. Kung mao kani ugad ang imong kaayo nga di yun na akong mabayran. Ang mga mahimo is to thank you and to honor you and to serve you, God. Thank you, God, for reminding us na mag-worship kami kanimo sa imong gusto mapaagi, dili sa among paagi, God. And you want us to worship you as who you are. You are a holy God. And ang kalipay ni mo, God, is we honor you, we fear you, God, we respect you, and we revere you, God, and we obey kung sa imong kabot sa among kinabuhi. Tuloy kami, O God, nga masabtan namo kung kinsa kami o kinsa ikaw. Ang purpose sa among existence is para makahatag kanimo sa kalipay, makahatag kanimo sa pagpahimuot kanimo, God. We pray, O God, nga sa atubang namo karong simanahan in everything we do, God, sa among pagkinabuhi, pagtrabaho, pagnegosyo, pag-interact namo sa mga tao sa mga palibot, sa family, silingan, mga workmates, mga classmates, O God. Help us, O God, nga mag-reflect sa among kinabuhi ang Christ-likeness. Kaya mo kini ang character ng mga hatag kanimo sa lumong himayan. Father God, we pray for provision, O God, sa mga pinaglanon. We pray for healing sa mga adunay malatian. We pray, O God, for wisdom sa mga decision making ang pagbuhaton namon in the coming days, O God. We pray, O God, nga mahimo kami dependent sa iyong pulong. Help us, O God, to be faithful in reading your words daily, O God. And to be seeking and asking for your will and guidance, O God, every day. Aron nga, dili kami out of track, kanunay kami mulakaw sa dalan nga imong gihandam alang ka namo. Sa among pagbulang-bulang, O God, imong present kami magunat ka. Ug karon ang bugma samahan ug ang grasya sa Ginoong Jesucristo ug ang pagking-ambit sa Balang Espiritu maguban kanatong tanan karon hangtod nga sa walay katapusan.
buntag sa atong tanan.